Ang mundo ay puno ng mga taong nais kang kontrolin, ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa iyong isipan. Kapag hindi mo nauunawaan kung paano gumagalaw ang kapangyarihan, maaari mong akalaing kabutihan ang sagot sa lahat. Ngunit ang hindi nila sinasabi sa iyo ay ito. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, kundi sa hindi pagiging mahina. Dahil sa mata ng mundo, ang kahinaan ay pagkain para sa mga buwitre. At ang mga hindi marunong magtago ng kanilang kahinaan, sila ang unang nauubos. Ito ang 7 pagkakamaling ikinahihiya ng mga taong nais maging matatag, ngunit nabigo. Pagkakamali number 1, pagiging mas masyado ang pagtitiwala. Sa mundo ng mga leon at serpiente, ang sobrang pagtitiwala ay isang paanyaya sa kapahamakan. Hindi lahat ng ngiti ay may kabutihang loob, at hindi lahat ng katahimikan ay walang intensyon. Sabi ni Machiavelli, mag-ingat sa mga kaibigan na masyadong mabait dahil kadalasan ang mga bulong ng pagtataksil ay nanggagaling hindi sa kaaway kundi sa kakamping na kaupo sa tabi mo. Ang pilosopiyang Stoic ay nagsasabing ang tiwala ay dapat may hangganan. Hindi ito ibinibigay ng buo, ito'y unti-unting kinikita dahil ang puso ng tao ay pabago-bago. At kung hindi mo babantayan ang sarili mo, baka ang taong pinoprotektahan mo, siya pala ang palihim na sumisira sa iyo. Pagkakamali number 2, hindi marunong magtimpi. Ang galit ay sandali ng kahinaan na binabayaran mo ng habang buhay. Isang salita sa maling oras, isang sigaw na hindi mo na mababawi, at minsan isang reaksyon lang ang sapat upang wasakin ang tiwalang inipon mo sa loob ng maraming taon. Para sa mga Stoic, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas sumigaw, kundi sa kung gaano kakatahimik kahit binabagyo ang damdamin mo. Ang sinumang may kakayahang kontrolin ang sarili ay may kakayahang kontrolin ang anumang sitwasyon. Dahil kapag ang emosyon ang nagdidikta, talo ka na kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Machiavelli naman ay nagpaalala, ang imahe mo ay isang anyong dapat mong bantayan. Hindi lahat ng iniisip ay kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipakita. Ang taong may disiplina sa sarili ay parang espada na laging nasa kaluban. Hindi kailangan laging nakalabas, ngunit kapag hinugot, tiyak may kabuluhan. Sa mundong puno ng ingay at pagmamataas, ang katahimikan ay isang anyo ng kapangyarihan. Tahimik pero matalim. Pagkakamali number 3, pagpapakita ng lahat ng iniisip. Ang taong walang sikreto ay madaling basahin, at kapag ikaw ay madaling basahin, ikaw ay madaling gamitin. Sa bawat salitang sinasabi mo, may mga matang nagmamasid, may mga isipang nag-aanalisa, at may mga taong gagamit ng impormasyong ibinigay mo laban sa iyo. Ayon kay Machiavelli, kailanmay huwag mong ipapakita ang tunay mong layunin. Sa politika man o sa pang-araw-araw na buhay, ang intensyon ay isang sandatang dapat nakatago dahil kapag alam ng iba kung ano ang gusto mo, madali ka nilang paikutin. Sa pananaw ng mga Stoic, ang katahimikan ng loob ay isang anyo ng kalayaan. Kapag ang isip ay payapa, hindi ito nangangailangan ng pagpapaliwanag, hindi ito naghahangad ng pansin. Ang kapangyarihan ay hindi laging nasa mga taong palaging nagsasalita. Madalas, ito'y nasa mga taong tahimik, matipid sa salita, ngunit malalim kung mag-isip. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito'y kapangyarihang pinili mong hindi ipagyabang. At sa mundong puno ng mga nagmamadaling magsalita, ang marunong manahimik ay may boses na mas malakas kaysa sa karamihan. Pagkakamali number 4, paghahanap ng validation sa lahat. Kapag ang halaga mo ay nakadepende sa palakpak ng iba, kailan ka magiging totoo sa sarili mo? Ang taong laging naghahanap ng pag-apruba ay parang alipin ng opinyon ng mundo. Nagpapagod upang mapasaya ang lahat, pero nakakalimutang kilalanin ang sarili. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na pamumuhay ay nakabatay sa birtud, hindi sa likes, hindi sa views, at tiyak, hindi sa mga komentong pabago-bago. Dahil ang kabutihan ay hindi kailangang palakpakan. Ito'y pinaninindigan, tahimik, araw-araw. Si Machiavelli ay hindi naniniwalang ang respeto ay hinihingi
Ito'y kinukuha sa pamamagitan ng lakas, ng kumpiyansa at ng paninindigang hindi umaasa sa papuri. Sa panahon ngayon, kung saan bawat hakbang ay ibinabahagi sa mundo, marami ang nalulunod sa ilusyon ng atensyon. Ngunit kahit milyon pa ang sumigaw ng pangalan mo, kung wala kang paninindigan, mananatili kang hungkag. Ang tanong ay hindi kung gusto ka ng iba, kundi kung kaya mong mahalin ang sarili mo kahit walang palakpak, kahit walang kamera. Dahil sa dulo, ang tunay na kalayaan ay ang mabuhay ayon sa sarili mong pamantayan, hindi sa sukatan ng iba. Pagkakamali number 5, hindi marunong lumugar. Ang karunungan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng alam, kundi sa kakayahang piliin kung kailan ito dapat sabihin. May mga sandaling ang katahimikan ang pinakamarunong na sagot, at may mga pagkakataong ang pagsasalita ay hindi paglalakas ng loob, kundi pagkaligaw ng pakiramdam. Para sa mga Stoic, ang unang hakbang sa karunungan ay pagmamasid. Tumingin, makinig, unawain ang hangin bago ka tumindig. Dahil sa mundo ng kapangyarihan, ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Ang mga galaw na epektibo ay kalmado, matalino at halos hindi mo namamalayan. Sabi ni Machiavelli, ang tiyempo ay lahat. Ang maling salita sa tamang lugar, disgrasya. Ang tamang salita sa maling oras, wala ring saysay. Ngunit ang tamang kilos sa tamang sandali, iyon ang sining ng kapangyarihan. Ang hindi marunong lumugar ay parang sundalong naglalakad ng nakapikit sa gitna ng digmaan. Walang direksyon, walang pakiramdam, at tiyak mauuna sa kapahamakan. Sa bawat silid na pinapasok mo, tanungin mo ang sarili mo, naririnig mo ba ang sinasabi ng katahimikan? O pinipilit mong magsalita kahit wala namang kailangang sabihin? Dahil sa huli, ang taong marunong lumugar ay hindi kailangang ipagsigawan ng katalinuhan dahil sapat na ang kanyang presensya upang maunawaan. Pagkakamali number 6, pagkalimot sa sariling layunin. Kung hindi mo alam kung saan ka patungo, lahat ng direksyon ay magmumukhang tama. At sa huli, baka matagpuan mo ang sarili mong pagod, umiikot, gumagalaw, ngunit wala sa tamang landas. Sa filosofiya ng mga Stoic, ang layunin ay hindi basta ambisyon. Ito ay gabay. Ito ang nagsasabi kung kailan ka titigil, kung kailan ka lalakad, at kung bakit ka nagsimula. Ang buhay na walang malinaw na layunin ay parang bangkang walang timon, tinangay ng agos, paikot-ikot sa dagat ng kaguluhan. Si Machiavelli ay may babala. Ang mga layunin ang dapat mong yakapin, hindi ang opinyon ng mga tao. Dahil ang mga tao'y pabago-bago, ngunit ang layunin, kapag malinaw, ay hindi ka ililigaw. Kaya bago ka muling kumilos, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Ano ang paninindigan mong hindi mo ipagpapalit kahit sa gitna ng tukso, kahit sa gitna ng tagumpay? Dahil kung hindi mo kilala ang sarili mong kompas, madali kang mahila ng alon ng mundo. At baka isang araw gisingin mo ang sarili mong hindi mo nakilala. Pagkakamali number 7, hindi pag-aaral sa lakas at kahinaan ng tao. Ang hindi pagkilala sa likas na anyo ng tao ay para kang bulag sa gitna ng digmaan. Maaaring mabuti ang hangarin mo, maaaring totoo ang puso mo, ngunit kung hindi mo nauunawaan ang likas na ugali ng tao, madali kang maloko, madali kang masaktan, madali kang matalo. Sabi ni Machiavelli, huwag mong idealuhin ang mundo. Unawain mo ang tao, hindi ang ideal. Dahil sa likod ng ngiti ay maaaring may interes. Sa likod ng kabaitan ay maaaring may layunin. Hindi ito pagiging mapag-alinlanganin, ito ay pagiging mapanuri. Ang mga Stoic ay hindi umaasang perpekto ang mundo. Inaasahan nilang may pagkukulang ang bawat isa, kaya't matatag sila sa harap ng pagkadismaya. Dahil kung ang pag-asa mo ay nakasalalay sa perpektong kilos ng ibang tao, ikaw ay palaging mabibigo. Huwag kang maging inosente sa isang mundong hindi. Huwag mong ipikit ang mata sa katotohanang hindi lahat ng tao ay totoo. Ang karunungan ay hindi lang kaalaman. Ito ay pag-unawa sa likas na kahinaan ng tao at paggamit ng pagkaunawang iyon upang mapanatili ang iyong dangal, ang iyong direksyon at ang iyong kalayaan. Dahil sa dulo, ang mundo ay hindi gumagalaw ayon sa nais mo,
kundi ayon sa kung ano talaga ito. At ang taong nakakakita sa katotohanan, kahit masakit, ay siyang may tunay na kapangyarihan. Ang karunungan ay hindi laging malakas ang tinig. Kadalasan, ito'y tahimik, matatag, at hindi kailanman nagpapabiktima. Sa bawat pagkakamali na tinalakay natin, may leksyon na naghihintay na madiskubre. Ang tanong ngayon, alin sa mga pagkakamaling ito ang dati mo nang nagawa? At alin naman ang kailanman ay hindi mo pahihintulutang maulit muli? Hindi madali ang magbago, ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-alam at sa pagnanais na maging mas matatag sa kabila ng lahat. Kung may natutunan ka sa munting paglalakbay na ito, huwag mong hayaang ikaw lang ang makaalam. Ibahagi mo ito sa iba dahil sa mundong ito, kaalaman ang tunay na kapangyarihan at kapag ito'y pinagsama-sama, nagiging lakas na walang sino man ang makakatalo.